at kaugnay pa rin ang preparasyon ng pamahalaan kaugnay po ng bagyong ito. Makakausap po natin si Yusek Alexander Pama, Executive Director ng NDRRMC. Yusek Pama, magandang hapon po. JG, magandang hapon po at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. Opo, dito po sa preparasyon ng gobyerno, kaugnay po ng bagyong ito, ano na po ang latest sa ginagawa po ng NDRRMC? Tama yung Gigi, mula kanina, tuloy-tuloy po yung ating mga pakikipag-ugnayan sa atin po ng mga lokal ng pamahalaan, pati na rin po sa ibang mga ahensya ng ating pamahalaan sa ating kahandaan dito sa tinatayang pagpasok nitong si Bagyong Chedeng, pagpasok sa PAR natin. Gaya po ng ating mga protocols po ngayon, yung atin pong pagbibigay ng mga abiso at mga warnings na binabatay po natin sa mga latest developments na binibigay po sa atin ng Pag-asa. At sa kanilang huling update nga kanina, nakapagbigay na po tayo ng mga guidance sa ating mga regional directors ng NDRRMC at kalinsunod po niyan yung mga koordinasyon na ginagawa sa ating preparedness na cluster natin sa pamumuno ng DILG, kung saan po yung ating mga lokal na mga executives ay nabibigyan na po ng mga guidance at mga instructions kung ano yung mga kahandaan na dapat nilang gawin base po doon sa tinatayang magiging epekto nitong bagyo kung mananatili po siya doon sa forecast na binigay ng Pag-asa. Apo, Yusek, saan po yung partikular na talagang tinututukan po ng inyong tanggapan at ng Pag-asa kaugnay po nitong bagyong Chedeng? Sa ngayon po, dahil meron po tayong medyo malayo pa naman siya at nandun pa sa may papasok pa lang sa area of responsibility, medyo malawak pa po yung tinatawag po natin na cone of uncertainty at depende po yan kung liliko siya o lilihis siya ng direksyon. Ngunit sa tinatayang direksyon na nakikinikita ng Pag-asa doon sa na diniseminate sa atin kanina, ang tinututukan po natin ng mga lugar ay yun pong mga lugar dito sa Central Luzon tsaka sa Northern Luzon. Sa pagitan po nila, posibleng kung tuloy-tuloy po yung kanyang track dito sa may area po ng Quezon ang pasok niya at tatawid po ng patungong west-northwest o Hilagang Kanluran, papunta po sa palabas po doon sa kanlurang bahagi ng Luzon. At kaya po yung mga probinsya po na nasa loob ng radius ng diameter po nitong bagyo na tinatahak niya sa loob ng mga 600 kilometro, kung hindi ho siya hihina, ito po yung mga binibigyan na po natin ng mga advance warning tungkol po doon sa mga kahandaan na dapat gawin. Opo. At sa ganitong sitwasyon po, masasabi ho na kumbaga halimbawa yung mga food supplies, yung mga medical supplies, kumbaga naka-preposition na tinatawag yung ganito pong mga paghahanda na ginagawa po ninyo, Yusek? Kasama na po yun at kasama nga rin po yun sa naging briefing kanina natin sa ating mga kasamahan sa media, pati na rin yung briefing po sa ating mga nakakataas. Yung kahandaan hindi lang nung ating mga local government units at ng ating DILG, kundi kasama na rin po doon sa tinatawag nating response cluster sa pamumuno ng DILG. Dahil sa response cluster po, hindi lang po yung mga relief items ang ating hinahanda. Although kasama na rin po yan at dahil nga po sa ugali nitong bagyo, kasama na po sa pagpaplano kung anong klaseng mga relief items, kung gaano karami, saan po i-preposition yung mga yan. At kasama po yan sa nakaalinsunod sa forecast na binibigay ng Pag-asa. Sa ngayon po, doon sa mga nababanggit na lugar natin, may mga instructions na po yung ating DSWD sa paghanda ng mga relief items. At kasama na rin po sa mga posibleng mga idadagdag na mga relief items natin kung kakailangan. Opo, at yung pong mga halimbawa heavy equipment dahil yung ibang mga iba pong kung hindi po magbabago ang direksyon ng bagyo sa Northern Luzon, parang mga mabundok na areas, mga heavy equipment para sa landslide, mga iba pa pong kagamitan, yun din po ay kabilang po sa paghahanda po ninyo? Kasama po yun, kasama po sa preparedness natin at tuloy-tuloy po yan sa response kung kakailanganin. Dahil mula pa po kanina, kasama nga rin po natin dito yung ating kinatawan ng Department of Public Works and Highways. At base nga po dun sa forecast, ang ulat po sa atin na nagpreposition na po ng mga heavy equipment, hindi lang po yung sa DPWH, kundi pati na rin po yung mga kagamitan ng mga local government na kung meron sila
na pinipreposition na po nila kung sakaling matuloy-tuloy nga po yung tinatahak napipintong tatahakin itong bagyo na to. Na-disseminate na po yan at tuloy-tuloy po tayong nangangalap ngayon ng mga readiness reports ng ating mga kasamahan sa mga probinsya. Opo, at Yusek, bilang panghuli po, ano po ang paalala niyo sa mga kababayan natin, lalo po yung mag-uuwian ng probinsya, yung pong magpupunta po sa mga beach, ano po ang inyong advice dito po sa mga kababayan natin? Ulit-ulitin lang po natin yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga dayo na kasi ang atin naman pong sistema na yun pong mga taal na mga taga doon sa lugar na yon, kahit paano po meron na pong usapan yan, meron na pong koordinasyon sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Ngayon, ang ating advice po doon sa ating mga kababayan na nagbabakasyon o nag-iilay sa ating sa mga probinsya, na kung pwede po makipag-ugnayan doon po sa mga lokal na otoridad tungkol po doon sa mga kahandaan na ginagawa kung sakaling pong manalanta itong bagyo na to, kung nasaan sila. Kaya ang pakiusap po natin, dahil sabi nga natin na nasa holiday mood halos lahat, lalo na po yung mga pumunta sa probinsya, na huwag naman po natin kalimutan na kung eto nga pong bagyo, ituloy-tuloy nito yung puwersa niya, yung lugar na kanyang tatahakin, makipag-ugnayan lang po sa mga nakakaalam, sa mga otoridad, sa mga kung nasaan sila sa probinsya, para naman po sila din po hindi po malagay sa balad ng alanganin, at kahit na lang ho doon sa sinasabi natin accounting po, at least alam ng mga lokal na pamahalaan kung sino po at nasaan yung mga bisita, para na rin po makapag-ugnayan sila. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, si Undersecretary Alex Pama, Executive Director po ng NDRRMC. Maraming po ulit salamat.